41, 41, 42 o 43. Saan pa kayo? Next, ganun din. Kakapal. Planting distance 25-25 pa rin. Okay, ganun lang. Sharing is caring. Happy farmers. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. Puntahan nyo. Nandyan na, nakalatag na seed preparation hanggang harvest. Ilalatag natin dyan kung saan tayo makakatipid. "17 days old." Okay, kayo na magsabi mga ka-AgriTipid PH teams kung time na po ba para mag full year spraying tayo ng YM. Ayan na yung palay po natin sa edad na mag 17 days old mamayang 11 mula nung naitanim, binunot ng 16 days old. Kayo na magpasya kung ano yung standing crop po ng palay po natin. Okay, yan na. Yan yung LCC ng palay natin sa oras ng mag alas 11. Okay, compare nyo na lang sa mga katabi natin. Ayan, naguhulip doon banda, yung mga nandun na una, yung mga malapit sa gubat, makikita nyo na. Okay, pause muna. Ayan, itinaas natin para makikita nyo kung gaano kakapal na yan pala natin. Hindi pa inabot na ang sinasabi kong 20 days old sa inyo, gubat na. Ayan, sa sowi ay kaya na yan ng 200. Sobra na yung napasowi natin sa average na sowi po nyan. Okay, at tamang panahon na lang, solar radiation, hindi mabagyo, tamang pag-aalaga, sustansya, ay makakamit na po natin yan sa mababang gastos. Okay, sharing is caring. Ayan, para ma-update pa rin natin araw-araw, halos araw-araw nakikita nyo na yung standing crop po natin. Okay, maraming salamat. Happy farmers. Okay, fix muna tayo magtuon ngayon, kaya bumalik po tayo dito. Yan na po yung 17 days natin. Tingnan nyo yung soil. Tingnan nyo kung may makita kayong damo dyan. Ang makikita po nyo dyan ay habang natutuyuan ay nabubuhaghag. At pansinin nyo rin yung medyo makakon pa yung sikat ng araw. Pansinin nyo rin yung dahon ng palay kung may mga sugat at sakit. Puno ng palay, tignan nyo kung gaano karami yung sowi. Pag binilang natin yung karamihan dyan ay lagpas 20 na. Ito na yung nasa harap na may 20 by 30. Yan, nagahan lang natin at iikot tayo ngayon doon sa likod. Yan, sharing is caring. Kita nyo na, tatayo tayo. Yan yung power ng protocol po natin ngayon. LP 908, 17 days mula nung naitanim, binunot ng 16 days. Madaling bunutin, kaya halos walang transplant shock. 3 days nagsusuwi na, kasi nung bumilan tayo ng 7 days, 3 to 4 suwi na yung nakalabas. Maraming salamat. 17 days mula nung naitanim. Yan, i-view lang natin dito. Nakapag-view na tayo kanina. Ayan, tignan nyo na lang mamaya. Puputulin natin, i-send ko sa mga iba't ibang group chat natin. O, ito yung dating pinagpunlaan natin. Yan na, katapat nung dating pinagpunlaan din natin na matagal na at yung nakahiwalay. Ayan yung palay natin sa oras ng 5:26.
Okay, sharing is caring. Ayan, view ko lang dito saglit para may message ako sa inyo. May nakita akong isang damo. Ayun oh, nakalusot. Tara, puntahan natin. Daming tubig. Basta nagpatubig yung katabi natin. Buti nakauna tayo at kaya nating kontrolin ang tubig. Ayan oh. Kayang patayin ng kwan yan, brood leaves. Okay, maraming salamat. Happy farmers ulit. Cut. Ang nipis ng palay natin. Oh, mahirap ba pasuwihin ng LP9 o 8? Sakitin po ba? O kayo na ang makakapagpasya gamit yung organic po natin at pag-less ng chemicals. Ayan pala mga ka-farmers, ka-agritipid PH teams. May nagpatubig kagabi. Yun, nagpakyat doon sa gubat. Kaya hinayaan lang natin, kaya yung sakan natin ngayon ay may tubig na may lalim na may lalim na mga half to 1 inches, maliban lang sa mga may part na lubog talaga, nasa 3 inches yun. Pero okay na dahil nangangailangan ng maraming tubig na yung palay natin at naligtasan na natin yung stage ng pagsibol ng buto ng damo. Na-control na natin yan gamit lang yung anong pamamaraan natin, lumot. Yan, punta tayo dito sa kabila. Ayan yung soil natin, makikita nyo brownish black. Yan yung pino-forward ko sa inyo kung ano yung healthy soil. Tapos may mga nagbubuhagag habang natutuyuan, trabaho ng mga organismo. Yan na yung palay natin para makita nyo kung gaano kanipis yung protocol natin na tinitipid. Okay, yun na lang oh, yung demo natin. Tapos yan portion, yung sinasabi ko 2 meters by 2 meters, yan yung mga malalalim, pero kailangan lang buminat na. Yung sa sowi okay naman dahil dinagdagan na natin yan. Kung yung na madaling matuyan, ganyan nakakapal. Yan na lang yung mga natin sa kanto-kanto. Dahil hindi na marurunong ang mga hindi na pulido, ulitin natin mga naglilina ngayon. Planting distance natin dito, pansinin nyo, 25 by 25. Makaaliwaksay, sabi sa Ilocano. Kung sa Ilocano, yan yung pagkakasabihang makaaliwaksay. Ibig sabihin, may sapat na espasyo, masikatan ng araw ang pagitan, at dadaan yung hangin dyan ay mas malakas magsoy at mas strong, hindi puntahan ng peste, mas hindi magkakasakit, maresistant. Okay, yan, tignan nyo yung mga nag-abono doon banda na una pa, pansinin nyo, makikita nyo naman yung level ng palay at LCC, mas mabagal yon dahil bagsak na. Sinabi ko sa inyo na nakapag-abono ng mga wala na, halos hindi na umepekto yung abono, maninilaw na naman, unlike yung protocol natin na tinitipid na natin pero ayaw magbago. Okay, ang mapapansin nyo ngayon dito sa atin, hanggang doon sa harap natabasan na yan, natapos ko kaninang umaga. Malinis na, kita nya, ganun lang, kasimple, ganyan lang. Bakit tayo nagtabas? Yung gilid natabasan na. Yan, tinabasan na natin para walang pamahayan ng mga pesting insekto na yan. Magbibilang dito tayo nagpunla ng SL, pinagpunla na rin natin ito pangalawa doon sa pinagpunlaan natin sa una. Ito yung pinagpunlaan natin ng SL 3988 at BioRice na dalawa. Bibilang tayo para makita natin kung ilan na. Halos parehas 1, 2, ayun maliit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ayun isa, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, ayun, 29, 30, ayan, 31, hirap magbilang kung marami, 31, 32 na, 32 na, planting distance natin, 25 pa rin,
32 na. Kapal. Okay, hindi na natin nalagyan ng manure ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, dahil sa napakaganda na ng soil natin, dahil sa pag-iwas ng lason, na-condition na natin yan noon pa, ay hindi na natin ma-identify yung nalagyan ng manure sa hindi nalagyan na ng manure. Mas, tignan nyo, yung ang lalaki ng palay dito, dati natin pinagpulan, in-improve natin. Mas malaki pa ito kaysa itong nalagyan natin ng manure. Linagyan ko to. Yung punlaan, linagyan natin. Nakita nyo yung binibigyo ko doon? Banda noon, nung diniscuss ko mga ilang araw na i-upload natin na nalagyan at hindi. Halos kung pansinin nyo, yung hindi na nalagyan na na-improve, yung soil ay mas makapal kaysa yung linagyan natin. Pero tignan natin sa mga ilang araw pa, hindi kasi kung sinusuportahan kasi natin ng YM at HK, kaya halos hindi natin maramdaman yung kaibahan na nila. Ibig sabihin, slow release naman yan. Pag organic natin ay halos nagkakasabay sila. Tignan na lang natin kung ano yung unang matatanggalan ng sustansya, yung babagsak yung LCC. Doon tayo magbabase. Babagsak sa leaf color chart nya. Yung maninilaw, unang maninilaw, doon natin makukuhan. At ano pa, yung sowe, mas manipis yung sowe, doon tayo magbabase. At yung planting height, kung sino yung ano yung maiiwanan. Nakapagkuhan na tayo. Tignan nyo, sa gilid natin, oh. Napaka-healthy. Ito, kung hindi nalagyan ito, hindi rin nalagyan yan. Paano pa natin ma-identify yung nalagyan sa hindi nalagyan? Dahil yung soil natin, ang daming mga microorganism. Ayan, anong oras na ba? Alas 5 na pala. Ito yung pangalawang pinitak natin. Tignan nyo, ha. Ayun yung hagdanan natin, doon ako nag-view. Yun na lang. Yun, makita nyo yung porsyon na malalalim, kanto-kanto, nahuhuli pa, pero marami ng soil yun. Mahigit 10 na yon. Kailangan lang bibinat. Mas nahuli siya dahil yung roots. Kung mas mahuling umarangkada yung roots, ganon talaga. Mas mahuli din siya. Hindi nalagyan ng manure. Ayan yung 17 days old natin. Ganyan. Nakita nyo ba na tawag doon, nabansot? Pag iwas natin ng herbicide, hindi na istorbo yung soil natin, hindi na istorbo yung palay natin, ay yung paglaki niya sana ay normal at mas bumibilis. Okay, unlike, kaya huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga nagsasabi sa inyo, mga technician, na may growth hormones yung herbicide. Big sabihin noon, i-search nyo sa Google, lalong babansutin yung palay ninyo. Okay, kasi masasaktan, tapos sisirain niya yung struktura ng soil ninyo. Ang tagal yan. Matagal yan na manatili sa lupa. Okay, kukuha nga tayo ng stick. Cut muna. Okay, sayang na cut. Nandito tayo. Ito yung dati natin pinagpunlaan din. Yan yung katapat niyan, yung pinagpunlaan natin noong nakaraang dry season. Tapos ito yung dati na noon pa na pinagpupunlaan ko, nakagitna. Yan yung karugtong naman noon, pupuntahan natin yung nakahiwala. Ito naman yung likod ng piggery. Okay, ganyan lang. Ma-identify nyo pa ba yung may iwanan sa mga pinitak natin? Nakakondisyon na po yan. Dahil sa paggamit natin ng hypercompost, kahit nagbitaw lang tayo ng kakarampot na inorganic fertilizer, ay umi-epekto. Tapos yung kumpletong sustansya na nakapaloob sa YM. Punta tayo doon sa nakahiwalay. Pause. Yan yung portion na lang na malalim. Ayan, yung mga kanto-kanto. Ayan, pero pansinin nyo, ang dami na yan. Sowi, pero malalim siya. Marami na rin. Tignan nyo yung kon natin. Pag masikatan ng araw, nagkakalumot. Yan. At least naligtasan natin, walang sakit. Okay, iron toxicity. Yan, sinagad ko pa. Para aabot dun banda. Mataas dun. Ito na yung nakahiwalay. Luna, halika rito. Yan na yung nakahiwalay. Doon tayo nagbilang doon. Kailan ba yun? Nagbilang tayo. Anong araw yun nagbilang tayo doon? Diyan. Yun binubuhag-hag Dito bumabagsak yung sobra. Diyan. Nagbilang tayo dyan ng anong kwan noon nung binilang natin ito.
Yung nakabilang tayo ng 24 at 26, 13 days ata. Ngayon 17 days ganyan na. Mahirap ba magpasuwi? Gawin nyo lang yung ginawa natin sa punlaan. Nakalatag na dyan yung ginawa natin sa punlaan. Gawin nyo lang, ay masusundan nyo rin. Okay, iwasan matransplant shock yung punla. Paano natin maiwasan? Mas batang bunutin. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga matandang binunot. Automatic yun, may transplant shock. At pinasuwi, yan ang mas maraming maisusuwi dahil matagal pa. Pag walang transplant shock, matagal pa yung panahon para magsuwi. Lalo kung mahina yung lupa ninyo, ibig sabihin mahina mag-hold ng sustansya, automatic yan, pati tubig, pati yung pH mahina. Kaya mas nangangailangan kayo ng mas batang itanim para mapunan nyo yung mga dapat na suwi sana. Boss, tara dun sa gubat. Malalim na naman dito, pinapakita ko sa inyo, nakapagtabas na tayo. Yan, tinabasan ko na yan para makarangkada yung gilid at wala nang mamamahay. Lalim na ng tubig kasi magdamag yung nagpatubig. Yan, nagpaakyat doon. Hindi natin pwedeng ganyan muna para makontrol din natin yung sobra na tayo sa suwi. Paano i-control yung suwi? Ngayon, may diskarte po tayo dyan. Abangan nyo. Pero niya, nagpapatubig kasi yon. Naguhulip sila doon, bumabagsak papunta dito ng tubig. Ito, hindi rin nalagyan ng manure. Ay, ito na pala yung nalagyan ng manure. Yan, katapat niyan. Maluwang ito eh. Maluwang o mahaba. Yan susunod, hindi nalagyan, magkatapat. Push muna natin, tara dun sa gubat. Ito naman hindi nalagyan ng manure. Ito, yan, magkatapat yan. Tapos ang portion na lang ito na malalim, na kulang ang suwi. Ito, yung malalim. Basta yung hindi matabunan ng kaya gagawa tayo ng paraan para tayo na ang dyan. Lalagyan natin ng lupa susunod. Kaya para ganyan din, pantay na. Wala tayong hinahabol na Pero yon, pag lumaki yon, dahil nga dinagdagan, ang diskarte na lang dun, dagdagan nyo ng tundos, patangkarin na lang. Kasi nauhuli yon. Once na makarangkada naman yun, ay malalaki yung palay po doon sa malalim. Dahil ang daming sustansya doon. Okay, pause, tara. Sa gubat, yan, para makita nyo. Alright, update sa 17 days old natin. Ang problema naman ngayon natin kung paano natin, kasi sosobra tayo sa suwi, paano natin i-control. Ayan, dami natin diskarte na i-share sa inyo. Ito na yung dalawang dito naman tayo para makita natin yung street nya. Dito yung street nya eh. Wala na, hindi na makita eh. Yun yung gubat natin. Hindi nakasumpo yan walang zoom. Tignan nyo, punong-puno ng tubig. Problema ngayon ng ang daming lumuto. Problema ngayon ng buto ng damo. Paano pa sumibol yan yung damo kung makakasibol ka pa dyan? Okay, tignan nyo yung protocol natin sa formula na 223 AWD 223. Ganon din yung 313 na formula natin sa parehas din yun. Bago ka magpapasok ng tubig, parehas din yun. 7 days, ay 8 days. Okay, na yan, ang tagal ko nang sinishare po sa inyo. Ganda ng yan. Sa tindig na yan, kung talagang kukunin natin yung 200 kaban, ay kaya na natin. Pero ngayon, ni-experiment natin, or yung dating ani natin nakarangkon, kung wala lang sisira, walang bagyo, kaya natin abutin ulit yung ani natin nung dry season. Basta maganda yung solar radiation at hindi tatamaan ng hangin sa paglabas ng uhay. Okay, walang sisira. Hindi nalagyan yan. Ito banda to, dito bumabagsak yung tubig. Yun naman yung manipis niya, pero makapal na yan pag lumaki. Ayan, yung palay natin dito. Diba? Parehas naman. Cut. Ang daming tubig, punong-puno yung sakahan natin, pero okay na yan. May lalim na lang naman, 1 inches yung lalim niya. Tignan nyo, ang dami ang kapal ng palay natin. Sa 17 days, problema po kayo sa suwi. Bakit? Hindi nyo mapasuwi ng ganyan.
Nandyan yung protocol, hindi nyo mapasuwi ng ganyan. Malaki po ang problema sa soil po ninyo na dapat makorek para mapadali po ang lahat. I-rejuvenate ninyo yung soil po ninyo. Ibig sabihin, buhayin, pagandahin, paramihin yung microbes, iwasan kung maaari IPM, Integrated Pest Management. Huwag basta-basta bira ng lason na siyang sisira sa struktura ng lupa po ninyo. Okay, yan, binabalik na natin yun. Sinubukan na natin yan, ilinode nung dry season, yung protocol po ninyo sa walang habas na paggamit ng mga lason ay magastos. Okay, naabot natin yun pero magastos. Pwede naman natin pambawasan, ganyan na lang. Tignan nyo, normal, pinapakita ko sa inyo, normal yung pagkapal ng palay, walang kakulangan sa NPK, walang kakulangan sa P, walang kakulangan sa K at N dahil ang daming sowi. Okay? Oh. Yan, laking tipid. Unlike sa katabi natin, naiwanan na. Sabi ko nga, yan, at least naka-recover na. Anong araw na bago naka-recover? At dinamo na rin. Nakipag-compete na yung damo. Dami ng damo dyan. Anong ako na? Tawag doon, ilang araw na yan. Ibig sabihin to, 16 days na. Ganyan palang arangkada. Yung 30 days, ganito. Yung 30 days nila at hindi ganito kakapal, ganito palang katangkad yung palay nila. Ito naman na sa gubat. Di ba ang linis? Ganda. Ito na lang mga gilid-gilid pero marami ng sowi yan. Baka kung na yan 15 to kung na yung mga sowi dito sa malalalim na porsyon. Di ba ang ganda kung malinis? Bababa tayo. Ganyan nakatangkad yung 17 days natin, normal pagtangkad. At abnormal na pagkapal. Baliktad, di ba? Normal na pagtangkad at abnormal na pagkapal ng palay. Napilit. Ibig sabihin, napilit na lumabas ng napakaraming sowi yung palay natin dahil hindi na kinaya yung ganda ng lupa at ilinod nating sustansya. Kung maaari, iluluwanan niya sa kakarampot na ginamit po natin. Okay, ganun na lang. Sharing is caring, post. Ayan, i-view nyo na lahat. View natin lahat sa inyo. Dito naman, magbibilan tayo sa gubat para makita natin kung ilan. Tara. Saan tayo magbili ba? Sige, sa gitna. Gigit na tayo konti. Ilang metro? 1, 2, 3, 4. 4 meters. Bilang. Tignan nyo yung soil. Brownish black with algae. Lumot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dalawa pala yun, 13, 14, dalawa, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 yung maliit, 40, 41, 41, 42, o 43. Sampa kayo. Next, ganun din. Kakapal. Planting distance 25-25 pa rin. Okay, ganun lang. Sharing is caring. Happy farmers. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. Puntahan nyo. Nandyan na, nakalatag na seed preparation hanggang harvest. Ilalatag natin dyan kung saan tayo makakatipid na hindi apektado yung potential na target yield po natin. Bababa man pero hindi ganun na mababa masyado. Dapat yung kikita po tayo ng mas malaki kaysa yung gagastusan natin, luludan natin na ang daming abono, kaya naman natin i-reduce. Ang daming insecticide, kaya naman natin hindi gumamit. Ang daming fungicide, bactericide, wala naman sakit yung palay natin, napaka-healthy, kaya naman natin hindi gumamit. Ang daming, ilang beses kayong bumumba ng herbicide, kaya naman natin i-zero, gamit lang ang tubig at timing ng application para magkalumot yung formula na 2 to 3. Ay bakit pa tayo gagastos? Ibig sabihin, may kasabihan na ng iba na bakit pa ako magsasaka, wala naman akong kinikita.
titigil na lang para na lang tayong baliw na nagsasaka yung sinasabi dito na naririnig natin. Ganon din, bakit kayo gagamit ng chemicals kung kaya naman i-control? Di nagbabaliw din tayo, magastos, masakit sa bulsa. Okay, ganun lang, dapat matutunan nyo po lahat yan. Integrated pest management, water management, nutrient management, seed preparation, proper land preparation, magpabulok kayo, pasibulin nyo yung buto ng palay at buto ng damo at yan ang magiging resulta. Okay, maraming salamat. Happy farmers. Tara. International Airport.